na wala namang... Ayan, dali ah. O ayan, okay na ha. Papakinggan natin ulit. Today's content natin, Libayan's Effect versus Tulfo Effect. Okay. Mr. Suguro, arigato gozaimasu. Maganda harong. Magandang hapon. Maganda. Okay. Nahihiya. Nahiya ka Nahirapan mga siya. Tagalog. Konti lang po. Siguro napanood nyo na ito, hindi pa ba kayo napapaisip sa impluensyang nagagawa ng RTIA versus batas natin? Ayan, kita nyo oh. Wow! Wow! Tuloy. I-clear ko, hindi lahat ng na-air sa RTIA ay sang-ayon ako. Pero, hindi man perfecto ang RTIA o CSR. Kaya tama lang yung sinabi nito ni Ma'am Ecclesiastico na hindi naman lahat is gusto-gustuhan niya, pero nagbibigay siya ng comparison. Iko-compare mo yung RTIA sa batas natin, mas maganda naman sa RTIA. Kasi sa RTIA, katiwa-tiwala. Katunayan, may nag-donate nga rito ng 2 milyon at hindi lang isang beses na nangyari yan. At mapapansin nyo ha, eto pansinin nyo guys, baka hindi nyo napapansin. Kada may nag-donate on air kay Rapi Tulfo, naghahanap siya ng recipient. Kapag may nag-donate, hanap agad. Tawagan niyo yung ganito, tawagan niyo yung ganon. Kung kanino makakarating yung pera. Ganon sa SRT. Hindi kumukuha sa SRT, no, bibigyan mo ng cash, ibubulsa. Hindi ganon sa SRT. Pansinin niyo lang, baka hindi niyo napapansin yon. Kapag may nag-donate sa RTIA, tatawag agad ng receiver yan. Kung kanino, i-donate yung pera. Ipinapakita rin dito. Tandaan nyo, sa RTIA, hindi yan yung mga tulad ng mga foundation na donate lang ng donate, tapos hindi nyo nakikita kung saan dinadala yung pera. Dito, ang donasyon dito, nakikita ninyo kung saan napupunta yung pera. Sa mga hindi po nakakaalam, baka hindi lang ninyo napapansin. Kaya, ang nangyari dito, may nag-donate. So, tinanong niya, para kanino ito? Interesado si Rapi Tulfo na malaman yun eh. Dahil on the spot mismo, sasabihin niya sa'yo kung kanino mapupunta itong pera. Kaya dito, ang laki eh. Pakinggan natin. Pero ang ganitong influence ng isang programa ay nagpapakita na napakalaki ng tiwala ng tao sa RTIA at kay Senator Rafi Tulfo. Tandaan nyo, hindi lang foreigner ang nagtitiwala sa Rapi Tulfo in action ha. Pati mga Pilipino, yung mga mayayaman Pilipino. O, tuloy. Wala ang batas natin na sana ay nagtuturo ng tamang batas ay naghahati Eto, pa batas natin channel, nang i-scam na, mali-mali pa tinuturo. Tandaan nyo guys, ang batas natin channel, nang i-scam po yan. Tapos mali-mali pa ang tinuturo. Ikinapapahamak pa ng mga minor yung tinuturo ng batas natin channel. Tandaan yan. O, tuloy. Sabi ni Anthony, Boss Emoy, sabi ni SRT, sa Children's Hospital mapupunta yung civil damages na makukuha pag na-convict sila Libayan et al. Totoo yan. Subukan nyo. Subukan nyo pa-convict. At least kahit man lang dyan, makatulong kayo. Libayan at et al. No, dyan man lang makatulong kayo. Yung ibabayad nyo magkano yun? 20 million ba yun? 200 million. May mga batang makikinabang doon. Ultimong 5 centimos hindi kukuha sa SRT dyan. At hindi niya kailangan yan. Tandaan nyo, sa mga nagbabalak, hindi nyo kayang suhulan sa SRT. Pwede kayong makiusap dyan. Pwede kayong mag-sorry dyan kung gusto niya. Pero, no money involved. Mapapansin naman ninyo na yung mga supporter ng SRT, mapapansin ako, makita nyo naman, hindi naman tayo gutom sa pera tulad ng mga kabatas, tulad ni Libayan, tulad ng mga vlogger niya. Si Ma'am Ecclesiastico, hindi naman gutom sa pera yung mga yan eh. Pero ito mga kabatas, si Libayan, gutom na, hindi lang sila gutom, kundi gutom na gutom. Yung mga channel nila, kompleto ng abulo yan. Diba? Si Rapi Tulfo hindi ganon. O tuloy. Tandaan nyo, walang issue ng corruption si Rapi Tulfo ha. Sa tagal-tagal na nilang hinahanapan ng mali si Rapi Tulfo, wala nakikita. Manapa ang nakikita yung corruption, di umano ng kanyang father-in-law. Pero kay Rapi Tulfo, wala, malinis yan. Tuloy. pa ng kaguluhan at divisyon, galit at puot ang impluensyang naihahatid sa mga listeners. Anyway, pagpatuloy natin ang pagkumpara sa RTIA at sa batas nating channel. The Tulfo Effect and the Libayan Effect. Nandito kayo para mag-donate. Opo. Kanino gusto niyo i-donate? Doko ni Agitay. Hey. Eh, wala yung mga ano natin dito, yung mga Marriott babies natin na Japanese ha. Wala yung mga Marriott babies natin na Japanese. No? Ay, meron isa ito oh. Si ma'am. Sa mga children kasi maraming napapasama mga bata sa Pilipinas. Yes, totoo yan. Tuloy. もらって子供たちに使ってほしいと思います。 Hanggang Sige mali. nga ma'am, translate mo nga. Translate mo nga. Joke lang, joke lang. Ito tuloy. Daw po, sa mga bata lang daw. Sa mga bata. po. At tapos kayo na daw po bahala kung saan yung gusto. Ano nga, yung bata pong may sakit? Yung, hindi bata po, yung mga estudyante, school supplies, yung mga ganyan school po. supplies. Yung mga hindi kaya bumili ng mga ano nila. At magkano naman po i-donate nyo? 2 million po. Yun lang, isip mo na tenga po. Naglalaway si ano yan, yung batas natin channel. Naglalaway. 129 pesos nga, hayok na hayok eh. Ayun, galing oh. Gusto niya tulungan mga bata. No? Then, ito, 2 milyon ha. Tuloy. Wow, ang laki, di ba? Ano na naman kaya ang naisip ni Libayan at ng mga kabatas dito? Wala.
Parang, di ba? May- 2 million pesos. Opo. Ayan. Opo. Ang laki masyado. Oh, tapos school supplies. Mananawagan tayo. Yan ang tool to effect. May nagdo-donate ng 2 million dahil sa tiwala. Sa batas natin, naglagay ng membership fee. Kung iba-iba pa yon, 2 million. O sige, kami na pong bahala. Ang gagawin, alam niyo ba maraming foundation na fly by night? May mga foundation, lalo na yung mga religious foundation, mag-ingat kayo doon guys, huwag kayong donate doon. Kasi ang ginagawa nila, kumukuha sila ng donasyon sa ibang bansa, tapos mag-i-invite yan ng mga yung mga pulubi, kukunan ng picture, kukunan ng video, pakakainin ng lugaw. Tapos ipopost doon sa website nila, sasabihin nila, weekly or daily, meron silang ganito. Pero hindi, mga scam po yun. Dito, tingin ko yun ang iniiwasan ni Rapi Tulfo na magkaroon ng ganun paniniwala yung mga tao. Kaya ang ginagawa niya on the spot at naka-video. Kapag naka-video ba, ibig sabihin poverty porn? Hindi. Ipinapakita niya na yung perang ibinigay sa kanya, meron pinatutungkuhan. Meron isang nakaka-receive na dapat talaga sa kanila yung pera na yon. Para sa kanila talaga yon. Hindi yung hahatiin yung pera. Isa sa'yo, isa sa akin. Hindi ganon. Kaya naka-video yan, hindi dahil sa poverty porn. Pero para kay Libayan, poverty porn yan. O, tuloy natin ito. 2 million dahil sa tiwala. Sa batas natin, naglagay ng membership fee para daw sa editor, pero ayaw pala ng editor. Samantalang sa RTIA, nananawagan para ibahagi yung 2 million na idinonate. Mga kabatas, dyan lang kayo pero tatagan mo dibdib mo. Ha? Sendong, dyan ka lang ha, pero tatagan mo dibdib mo. Panoorin mo kung paano kukulatain na amo mo. Magdala ka na ng suka. Matuloy. Samantalang ang kabatas, kay iinam na manghingi ng Ay, Sendong, may donasyon. abulihan ka rin ba? May abulihan ka ba, Sendong? Tingnan ko nga. Tingnan natin ha. Kumusta na nga pala Libayan? Ito, mamaya tayo dyan. Ano ba channel ni Sendong? Ito. Uy! Anak ng teteng ka, Sendong! 79 petot! Photos and status update. Early access to new videos. Meron ka ba nun? Member shoutout. Members only live chat. Ito, wala ka nito. Scammer ka. Ano pala ngayon? Reunion ng mga scammer. Nandito sa channel natin, si Sendong. Scammer! Yan ang mga bataan ni Libayan. Ayan, mga buhay na saksi. May mga membership na hindi tinutupad. Scammer. Yung isa self-confess scammer eh. Si Boy Bantot, self-confess yun. Ito, ayan, kita niyo members only live chat. Walang ganyan. Shoutout na kumikita ang pangkabuhayan. Yan yung mga manluloko. Grupo ito ng mga kabatas na bataan ni Libayan. Yan ang pinagkaiba ng kabatas sa mga sa ampalaya. Kaya maswerte tayo mga ampalaya tayo. Hindi tayo mukhang pera at hindi tayo pera-pera. Dito, hindi na monetize to. Hindi ko ina-apply. Wala akong channel ba't ko i-apply? Sendong the Scammer. Tandaan nyo, ang pangalan yan. Sendong the Scammer. Labas pa. Sino pa may mga channel dyan? Grupo ng pera-pera gang. Yan, nadamay ka tuloy. Balikan natin ulit to. 2 million na idinonate. Samantalang ang kabatas, kay iinam na manghingi ng donasyon. Yan! Sendong! Pero pa more, ito pa! Nga pala Libayan yung kabatas nyo na si Mang Mags na nangolekta ng donasyon at ipinonomote na mabuti ni Teacher Mark. Nasaan na napunta kaya yung pondo? Ilang red horse. Alam mo ba, ako, hindi ko naman pinapansin, papasmag eh. Kasi sa totoo lang, hindi naman kita hindi naman kita kalaban eh. Nahawa nga ako sa'yo, papasmag eh. Kaya nga sa GC, alam mo, pag nag-comment sa'yo, hindi, alam sa GC yan. Huwag na ninyong anuhin yan, sabi ko. Hindi naman kalaban niya si papasmag eh. Pero nasa na talaga. Meron pa sa Gcash yan. Meron sa GoFundMe. Sabi dito, manawagan ka sa Motolusi at doon may-ari pa-interview sila kila Kayo. Akala ng Motolusi, asset si Kayo. Hindi nila alam, ako asset. Alam ko kung saan ang pwestuhan. Tuloy natin. Iyan ang Libayan effect. Nangongolekta ng nangongolekta pero hindi alam kung saan napupunta. Sa ngayon, hindi kasi tayo ready. Biniglat niya tayo. Ayan, Pero kasi kung ready ang RTIA, magtatatawag na yan o kaya maghahanap na ng mga recipient, ng mga tatanggap ng donasyon. Pero ito, on the spot nagulat sila. Kaya ito, ano sabi? yung mga netizens natin, sige po, mag-liam po kayo sa amin or makipag-ugnayan po kayo sa amin through mga messages kung bakit kayo po ay
kasama doon sa mabibigyan nitong 2 million pesos. Yun po, narinig niyo po sinabi Hindi ako, kung ako yan, ibibili ko na agad ng ano yan. Siguro ganun din naman yung ginawa nila. Ibibili ko na agad ng gamit kasi nagwe-welcome naman yan ng mga yung mga mapagsamantala, ang gusto pera. Ngayon, okay lang naman kung halimbawa totoong pang-tuition, okay lang yon. No, kaya mag-ano kayo sa La Verdad? Study now, pay never. Ganun po sa La Verdad. Meron yata sila sa Caloocan tsaka sa Pampanga. No? Ito, kung totoo naman na scholar, okay mga scholar, ganyan. O kaya pwede rin, donate na lang sa La Verdad, di ba? Ibili ng gamit. Pwede. Tuloy. Mr. Shogoro, ito po yung sa mga mahihirap. Opo, yung mga Ng mga hindi estudyante. wala pong kakayanang bumili ng mga school supplies. Sapatos, opo. pwede po Opo, yan. bags. Bags. Yan po, opo. Ayun, napakarami po yan. Opo. Sa 2 million, ang dami pong school Ito po, supplies dala siya. po namin. Actually, pinapalit Ano yung pa po namin yan. Yung Sasabihin ng kabatas, Okay. pera lang ba ang sukatan ng pagtulong? Ayan, La Verdad Christian Academy. Study now, pay never. Sa bag pala yung pera, no? Nakakita na ba kayo ng 2 million? Tuloy. Sagot, hindi. Ang pagbabahagi ng tamang kaalaman sa batas ay isang pagtulong rin. Pero, Okay, scammer na channel yan. Ini-scam ako niyan. Hindi, totoo. Ini-scam ako ng channel na to. Sa halip na maganda ang reputasyon ng batas natin channel, ang pangit ng reputasyon niyan, nang i-scam. Ngayon, libelous ba yun? Hindi libelous yun. He must rehearse for awareness. hindi libelous yun. Awareness po yun. Para hindi kayo mag-member dito. Kasi ako na-experience ko na eh. Tandaan nyo, issue hindi tao Issue hindi tao. Tignan nyo si Sendong, umiyak. Umalis. Napahiya. No? Eh, kayo ba naman mang-scam eh? Talaga nakakahiya yun. Ewan ko, alam nyo, kung magko-content pa itong batas natin channel na to, ano ba yun? Kay Maris Racal, tsaka kay Rico J. Puno. Ano ba yun? Ha? Eh, batas natin yan, ano? Kung magko-content pa yan, ang kapal ng mukha niyan. At kung hihingi ng membership yan, mas makapal ang pagbumukha niyan. Lutong, di ba? Kung kay suka. 2.0 to boy. Akala nyo napigilan nyo si Melia Preax? Kahit ito, mawala itong channel na ito. Maraming channel tayo pwedeng puntahan. At gagawa tayo ng gagawa ng channel. Tandaan nyo, kahit na mawala itong channel na ito. Di ba? Tuloy. lungkot dahil imbis na matuto ng batas, Oy, ito mga nakasubscribe sa akin ng mga kabatas ito. Kala ko ba walang kwenta ang channel ko? Bakit nakasubscribe kayo? Huwag kayong mag-subscribe. Di ba? Huwag kayong mag-subscribe. Tuloy. nagkakaroon pa ng kalituhan at dibisyon dahil sa mali-maling turo. Yes. At ang masaklap pa, imbis na makaiwas na makasuhan, siya pa ang naging dahilan kung bakit nakasuhan ng ilan sa mga vloggers. Yan. Sa halip na dahil sa pagtuturo ni Libayan ng batas para hindi makasuhan ng mga tao, yung mga nakikinig sa kanya, nangyari, yung mga malalapit sa kanya, yung pa ang nakakasuhan. Ganyan katanga si Libayan. Nagtuturo ng maling batas na ikinapapahamak ng mga vlogger niya at ng mga minors. Hindi lang mga minors ang pinapahamak mo, Libayan, kundi pati yung mga followers mo, pinapahamak mo dahil sa kabubuhan mo sa batas, Libayan. Tuloy. Hindi na nga ng katulong pinansyal, naglagay pa ng membership fee at tinanga pa ang mga members at listeners niya. Ay, sabi dito, dali Sabi dito, no? Listeners niya. Ang makakala po natin na pondo ay gagamitin para mag-hire po ng editors. Oh, isa yan sa panluloko. Tandaan mo, yung batas natin, panluloko yung ginagawa mo, batas natin. Ha? Asan yung editors mo? Asan yung live Q&A mo? Webmaster mo asan? Ikaw na rin pala yun. Hindi ako nag-edit, kaya ako yung webmaster. Eh, ang problema, sabi mo, mag-hire ka, so hindi ka nag-hire. O hinire mo ang sarili mo. O tinatanga mo ang mga subscriber mo. At administrator para mas maayos, malawak, at mas maganda ang pagbibigay ng batas natin ng libreng payong chismis, legal at impormasyon tungkol sa batas ng chismis. Ang hapdi MY, pabayaan mo na yung mga kabatas, umaray na lang sila. O tuloy. At tinanga pa ang mga members at listeners niya sa mali-maling batas na tinuturo niya, tapos pag itinama, galit pa. Ang RTI ay hindi man perpekto pero nakaka-influence ng mga nakakaangat sa buhay na tumulong at magbahagi ng kanilang yaman. Ang batas natin nakaka-influence na maging madamot, tumulong na magbahagi ng kanilang galit at Kailan nyo ba kung sino yung gumanon? Anong issue nun? Sige nga, comment down below anong issue niya. Ha? Dati nyo mga kung hindi mahilig sa pera, mahilig bang hingi, mahilig bang scam, mahilig mang puwersa ng babae. Kilala nyo kung sino yan? Tuloy. kalituhan patungkol sa batas. Era cash. Opo, yan po daming dala, tapos pinapapalit pa po Uy, namin yan. sobrang dami naman to. 2 million po. Ito, ngayon ako nakita ng 2 milyon ha. Joke lang. Sen, Happy New Year, Sen. Biglaan one See time. you soon. Tuloy.
Shari, baka mamaya meron kumulang na dyan. Ito, 1 milyon. Tapos, isang bundle to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito, diretso ito. Yung 2 milyon, ipinamigay. Sinibayan yung batas natin channel, 129 pesos kinurakot. Yan ang pagkakaiba ng batas natin at saka ng RTIA. Ang RTIA, tumutulong, ang batas natin ng i-scam. Channel yun na channel, hindi yung batas ng Pilipinas. O tuloy. Kaya pa ba mga kabatas? Kaya pa ba? Yung tipong ano, no? Dati na sinibayan siguro kung nanonood. Yung tipong hindi na niya alam kung anong gagawin niya kay Manuyak. Pero kung nanonood ko sa ating sinibayan, hindi niya siguro kaya no? So, sa tingin nyo guys, kaya pa ba nilibayan? Panoorin tayo. Ay mga kabatas, kaya nyo pa ba? Baka atakin kayo, baka tumawag na lang kayo dyan ha. Inom kayong tubig, tapos buntong hininga. Inom tubig tapos buntong hininga para hindi kayo atakihin, no? 2.0 lang ang malakas. Naka-background dyan. Ewan ko kung kayang pakinggan ni Libayan to. Libayan, ang bobo mo! Tuloy. Okay, bakit po naisipan niyo mag-donate na napakalaking halaga? Malamang ito na naman ang sasabihin ng kabatas. Kung tutulong, dapat wag nang ipaalampas sa kabilang kamay. Ito naman ang masasabi ko. Kung tama ang intensyon ng tumulong, may kamera o wala, it doesn't matter. Yes. Pero ang mga nagbigay ng masamang isipan at humusga sa taong tumutulong ay mas masahol At hindi rin naman papayag ang RTIA na walang camera. Kasi pwedeng mabaligtad pa. Halimbawa, may mga kunwari magdo-donate dyan. Tapos kalaban mo sa politika, tapos kung ano pupolitikahin ka. So para maiwasan yung mga ganung bagay, hindi papayag ang RTIA na hindi ito naka-video. So hindi ibig sabihin na naka-video ay poverty porn na. Di ba? O tuloy. sa taong tumulong na may kamera. Naiinis ba kayo dahil hindi nyo kayang gawin ang ginagawa nila? At para matabunan ang kadamutan ninyo, magsasalita na lang at babatikusin nyo ang lahat ng mapanood nyo na Ayan, lahat ng tumutulong, pinupuna ng batas nating channel, nilibayan. Pero, kasabay nun, habang pumupuna sila ng poverty porn, ang batas nating channel ng i-scam. At isa po ako sa na-scam doon. Okay? Habang tumutulong yung iba, ang RTIA, habang tumutulong, ang batas nating channel ng i-scam. So, tuloy. tulong na may kamera. 今まで時々フィリピン来たりしてちっちゃい子とかねよく道路でなんか辛い思いしてるようなことを思っていたんでね徐々に来るたんびに少しずつはしてたんですけどもまあここで私80歳になったんで記念にね少しまた来年もできればまた先生とお会いできるようにまた来たいと思います。 Naintindihan nyo ba? Ako, hindi ko naintindihan. But as far as I'm aware, meron Ayan, Mami Christian, ano sa tanong, naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba? Tuloy. tayong followers dito na matagal na rin nakatira sa Japan. Siguro naintindihan niya yung sinabi ni Mr. Shigoro. But anyway, hindi man naintindihan ng karamihan sa atin. Itinranslate naman sa atin ng kasama niya. Yung Racket, yung King of Scammer na channel, kilala mo? Yung hari ng pang-i-scam. Ilang taon na nang i-scam yung channel? 2 taon na. Ha? Membro ka ba sa Racket? Membro ka ba ng Kabatas na membership ni Libayan? Membro ka ba? Baka daig pa kita. Baka wala kang pang member. 129 pesos lang. Sabagay, ano rin yun? 129 pera din yun. Di ba? Kung wala kang 129, okay lang kasi para hindi ka ma-scam. Tuloy. Na si Ma'am Maria Antoinette at si Ma'am Aiko. At maraming salamat nga pala sa kanila sa pag-recommend sa RTIA. Iyan ang Tulpo Effect. はい。 At bakit daw po? Retired na po sa trabaho, 80 na po siya. Dati anong trabaho niya po? Ano po? Developer Developer po siya. Okay. Company. Meron po sa sariling company. Kaya naman. Mayaman yun, May developer. mga awan din po siya mga construction Pilipino. worker, mga Pilipino po. Kaya malapit po yung loob niya sa mga Pilipino. Ayun. Okay. At bakit po 2 million ang laki? Bakit? Sobra-sobra sa pera ni sir. Wala namang paglagyan. Kasi daw Yan po, ang maganda. Pag kasi wala daw po may paglagyan, edad na daw po share. siya. May edad na daw po siya. Wala naman daw po siyang pagkakagastusan. Tapos naisip niya po gano'n. Asan na si Sendong? Napahiya ba? Napahiya? Meron din palang member nang i-scam din pala yung hinayupak na yon. Imagine yung reason niya kung bakit siya tumutulong kasi tumatanda na siya at wala naman siyang pagkakagastusan. Kung iisipin nyo nga ang tao, gaano man kadami ang pera, gaano man kadami ang ari-arian, one day iiwanan din natin lahat. Kaya wag puro trabaho na halos mawala na tayo ng panahon sa pamilya. At kung hindi man tayo makatulong sa kapwa, wag nang magsalita ng hindi maganda sa mga taong nakikita nating tumutulong. At kung ito naman ay Sendong, ay
Alfredo, Pres, baka si Sendong din yan. Nagpalit. Napahiya eh. Nagpalit. Tuloy. Pakinabangan ng mga tumatanggap, abay anong nirereklamo ninyo? Hindi naman galing sa bulsa nyo yung binigay. Masaya yung nagbigay, masaya yung nabigyan. Kayo nainis lang dahil sa napanood ninyo. Pero dati na rin po siya nagbibigay sa mga... Dati na siya invest Alam na mo, parang kung ikaw ay nagbigay ng 2 milyon, hindi bago sa iyo ang tumulong. Kasi napakalaking halaga niyan eh. Tandaan nyo, kapag kayo ay nagbibigay ng napakalaking halaga, hindi bago sa inyo ang pagtulong. Lalo na kapag ikaw ay nang i-scam ng 129 pesos, nako, isang channel, tandaan nyo, magkakaroon pa ng isang channel yan para mang-scam ulit. Abangan ninyo. Meron tayong i-try pa na isang channel na pang-scam. Hindi ko pa alam kung same ang may-ari. No, kung nakalusot ka sa una, gagawa ka pa ng pangalawa. Ganyan talaga mga mukhang pera. Pera-pera yung mga yan. Kung magbablog, sasabihin nila, wala naman akong pakialam kung may natutunan kayo o wala eh. Ginagawa ko lang ito dahil sa pera. May mga ganyang klaseng tao. Hindi ko muna papangalanan ha. Itatago muna natin sa pangalan Libayan. Secret lang natin yun ha. Yung wala siyang pakialam kung may natututunan kayo o wala. Basta sa kanya, pera-pera lang. Itinago lang natin sa pangalan Libayan yan. Huwag nating sabihin yung tunay niyang pangalan. Ano? O tuloy na. ang gawa maski sa Japan. Apo. Ayun, Libayan, paminsan-minsan naman magbigay, hindi yung puro pakabig. Tapos naturo ka ng batas, mali-mali naman. Ayun, nagkandalito-lito na tuloy ang mga followers mo. Iyan ang Libayan effect. Imbis na maging malinaw ang batas, mali-maling interpretasyon ibinibigay niya dyan sa channel niya. Tapos sa Japan po, pag nagbigay po siya, parang domo arigato. Yun, salamat lang po na natatanggap niya. Parang wala pong feedback sa kanya. Kaya nagtanong po siya sa amin kung saan ba pwedeng sa sobra po namin idol kayo, alam namin kung transparent yung ginagawa nyo. Ayun, being transparent is very important. Transparent. Napakadami ngayong charity pero hindi natin nakikita kung saan ba. Transparent. Yun ang wala sa batas natin channel. Hindi transparent. Asan ang nyo, editor mo? Di ba yan? Wala. Asan ang webmaster mo? Wala. Asan ang transparency doon? Nasabi mo, yung perang malilikom nyo, gagamitin mo doon. So walang transparent. Yan ang pinagkaiba ng batas natin tsaka ng RTIA. Sa batas natin, iskaman. Sa RTIA, tulungan. Tuloy. Pupunta ang mga donasyon ng mga tao. Kaya ang mga tao ngayon mas natutuwa na ibigay sa mga tao mapagkakatiwalaan nila. Agree naman ako na may mga vloggers na nagko-content lang for the money. But hey, come to think of this, yung isang vlogger nag-share ng kinita niya Si Libayan. Tuloy. sa Google AdSense. May nag-donate. Binigay ang lahat ng dinonate ng listener niya. Masaya ang vloggers, masaya ang nag-donate. Yes. Masaya ang nakatanggap. Masaya Samantalang yung isang vlogger na tulad ni Libayan, naghasik ng galit at inis sa mga followers niya, kumita sa Google AdSense, hindi nag-share. May nag-donate, kanya pa rin, at naglagay pa ng membership fee para daw sa editor. Tapos wala palang editor. So sino ang nakinabang na mabuti? Sino ang scammer? Tayo nang bahalang humusga kung sino. Tuloy. Nga pala, itong mga tinatawag nilang poverty porn creator like Techram, Talingap, Angry Syrian, some of them created a job to some people. Like for example, nagpatayo sila ng bahay. Hindi ba natutulungan din na magkaroon ng trabaho ang iba? Eh pareho lang naman kumita eh. Tignan nyo ha. Di ba ipinagmamalaki ni Libayan, mas marami siyang views kesa sa mga ito. Ngayon, mas malaki kumita si Libayan. Pero hindi siya tumutulong. Ito, maliit man ang kita, hindi ganun kalaki, silaki ng ni Libayan. Ito tumutulong. So nakita niyo yung pagkakaiba? So shut up mo lang yung bibig mo, Libayan. Tuloy. Pang na pamilya? Kasi kung mali ito, batas natin yan, ba't hindi mo kasuhan? Batas natin, di ba? Dapat kasuhan mo kung lumalabag sila sa batas. Eh, hindi naman eh. Ano iniiyak-iyak mo, Libayan? For the views? For the money? Ang kapal na mukha mo? These are the things na hindi nakikita dahil nakafocus lang kayo sa mga content creator at sa mga tinutulungan. Some of these vloggers build a business and hire people, pero hindi nyo nakikita yon. Now, balikan natin si Libayan. Hindi pa't naglagay siya ng membership fee, ang sabi niya, ang makakalap na pondo ay mapupunta sa editor at webmasters. Trabaho sana yon. Kaso, ayaw pala niya ng editor. Asa ng pondo na nakalap doon. I Yes. remember, nagbigay ng reaction dito si Ann Abrahano patungkol sa membership fee ng batas natin. Ang sabi niya na Tama wala yung namang patuloy. problema sa membership fee kasi ang tao naman ang nagpapamember at hindi Yes. pinipilit. Ay, Now, hindi yun. Actually, ako muna sasagot. Hindi ko pa narinig yung sagot ni Ma'am Ecclesiastico rito. Hindi yun eh. Hindi yun ang punto ron. Ang punto ron yung panluloko. Tandaan mo, yung transparency, yung salita mo. Kung tapat ka sa salita mo, kaya may nakarinig o wala, dapat mong gawin ito. Dapat mong sundin ito. Yun ang punto ron, Baby Ann Abrahano. Anyway, Baby Ann, medyo pumayat ka, tapos gumanda ka pa. Tuloy. ang point ko naman dito, hindi naman kasi issue ang membership fee. Ang issue dito, yung promise niya na mapupunta ang pondo sa editor at webmaster. Kasi alam nyo, yung membership fee naman, okay naman kami dun eh. Kahit ako, okay ako dun eh. Basta wag ka lang manloloko. Di ba? Okay naman sa amin ng membership fee. Wag ka lang manloloko. Eh, ang problema kasi, tila, di umano. Hindi na di umano. Naloko na ako. Na-scam na ako. O, tuloy. Wala sanang issue. Kaso noong May 5, 2023, nagsabi si Libayan na ayaw pala niya ng editor. So bakit pa siya Panloloko yun. nagbigay ng reason na mapupunta ang pondo sa editor at webmaster? Panloloko yun. Libayan, panloloko yung ginawa mo. Nagets mo ba, Libayan? Tuloy. Hindi ba't ganyan Pati ng ilong ko.
ng galawan ng mga corrupt politicians, yung mga ngako ng pagkaganda-ganda para sa pondo na makakalap, pero napupunta pala sa bulsa ng mga corrupt politicians. Kaya itong si Libayan, sa aking pananaw, kung magiging politician ito, Corrupt. delikado. Kasi kaya niyang mangalap ng pondo na legal, pero afterwards, hindi naman pala doon mapupunta yung pondo. Kaya sinuggest po namin sa kanya na dito namin ibigay. Ito pong 2 million, I'll make sure up to the last centavo accounted for po ito. Ilalagay po Up to the last centavo. Actually, nagdadagdag pa nga sa SRT. Nagdadagdag pa yan sa SRT. Halimbawa, kinulang, dadagdagan pa niya. Si Libayan, sus mio. kami sa video, mapapanood nyo po pati pagtanggap mismo ng estudyante. Sa video, mapapanood nyo po, pati pagtanggap. Yan ang reason kung bakit naka-video. Hindi dahil sa poverty porn. Ibibigay namin yung cash. Hindi kami bibili ng school supplies, hindi cash patansay namin. Or ano pong gusto nyo? Sabi pong bibili ng school supplies, papakit. Sabi dito, Boss Melo, bakit Kenko yung tawag sa'yo? Ano pang bago doon? Tawag sa akin, Bex. Burol. Ang Kenko itong sinibayan. Anyway, hindi tayo maano dyan. Ito namin yung resibo, tapos i-distribute namin base sa pangailangan ng estudyante. Ano pong gusto nyo? Siguro po kahit na lang din ang bumili, sir. Tapos bigyan na lang po yung mga school supplies sa mga bata. And then papakita po Tapos, namin, opo. i-upload po namin sa video kung paano po namin ito isa-isa nagastos at pinamigay. Opo, opo. Ayun. Tapos ipapakita na lang din po namin Yes. sa kanya. At lahat sila ay Sampu ng magpapasalamat. Opo. Ayun. Yun ang ayaw ng kabatas, yung ibibideo pa. But the point is, minsan ang pagbibideo is not because they wanted a credit. Minsan gusto kasi natin na ang donasyon ay mapunta sa dapat mapuntahan at walang mapupunta sa bulsa ng pinagkatiwalaan. Tama. Again, ito pong perang dinodonate po ninyo, Mr. Takeuchi, ay I'll make sure marami makinabang ito at maging transparent kami. Bibigyan namin kayo ng documentation kung saan punta sa video. Okay? Arigatou gozaimasu. Thank you so much. Thank you. Kaya yan ang reason kung bakit nagtitiwala ang mga tao sa RTIA. Ngayon, alam na rin ba ninyo ang reason kung bakit hindi dapat pagkatiwalaan ang Batas Natin Channel? Yun ang pagkakaiba ng Batas Natin Channel at ng RTIA. Sa RTIA, tumutulong ang Batas Natin Channel ng i-scam. Totoo yan. Ngayon, kung hindi totoo yan, Libayan, kasuhan mo ako. Kung hindi totoo. Yung challenge ko sa'yo, Libayan. Antayin ko, Libayan, ha? Patutunayan ko ng i-scam yung Batas Natin Channel. Opinion, kung mayaman at sobra-sobra ang pera, mas madali talaga ang tumulong. Pero naniniwala pa rin ako na marami din naman sa atin na may magandang puso at gusto Sabi dito, na-scam ka pala, baby boy, Boss Melo, ipatulfo mo na yan. Hindi, kasuhan niya ako. Kung gusto niyang mapatulfo, gusto ko makasuhan. Di ba? Takot. Tuloy. pa rin tumulong. Pero wala nga lang kakayahan na gawin iyon. Una, may pamilya tayong dapat unahin. Pangalawa, hindi madali ang magkalap ng pondo at gamitin pantulong sa iba. At sa aking pananaw, kaya nagkaroon ng oportunidad ang iba gamit ang YouTube at makakalap ng pondo through Google AdSense. Some vloggers grab that opportunity. Una, hindi na nila kailangan Guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Ma'am Ecclesiastico, mag-subscribe na po kayo kay Ma'am Ecclesiastico at nakakatulong po natin siya sa pagbablog at sa pagbabantay kay Libayan. Nakita nyo, na-content pa natin ngayon. Kaya ako naisip itong content na ito kasi napanood ko si Ma'am Ecclesiastico kaya nga pinihim ko Sabi ko, Ma'am, pag ako nakasuhan, ikaw ang may kasalanan. Sabi niya, bakit ako? So anyway guys, ayun lang po ang content natin for today's video. In-expose ko lang yung isang channel na nang i-scam. Ang pangalan nun, Batas Natin. Ngayon may susunod tayong channel na iimbestigahan. Ang pangalan nun, Attorney Rani Randolph Libayan Channel. Tignan ko ito, Attorney Randolph B. Libayan YouTube channel. Kasi may membership din siya dito at may mga ipinangako din siya dito. Susubukan natin, malay nyo, magkaroon nga ng members only live chat dito. So ayun lang mga kapatid, hanggang sa muli po, ingat tayong lahat. Bukas ulit. Ingat po. Matulusi, shoutout sa inyo.